Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi biten na weekly reading for September 1 hanggang September 7. So Scorpio, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha, and leave the rest. Tandaan, gabay lamang ito. Ikaw pa rin ang masusunod sa buhay mo. Gawin mo pa rin yung gusto mo at yung base sa iyong desisyon. Okay? So use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today. So Scorpio, meron pa po tayong isang tanong, isang sagot portion. Kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang po ha. Huwag niyo po isulat sa baba. Sikreto lang natin yan. At antabayanan niyo po yan sa dulo ng reading natin. Okay? So Scorpio, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads ako, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Scorpio po. So from the bottom of my heart, thank you very much po for not skipping the ads. So Scorpio, na naghihintay sa inyo ngayong buong September 1 to 7, inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Page of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Swords. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the King of Swords. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Pentacles. Lovely. In the area of your near future, you have the Two of Pentacles. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Eight of Pentacles. Lovely. In the area of your fortune, you have the Hanged Man. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Hierophant. Lovely, lovely, lovely. At ang outcome mo for the week, eto yung Scorpio. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Two of Wands. Two of Wands all about you stepping out of your comfort zone. And nakita ko talaga this week, you are having this time to make a definitive move. Parang hakbang na hindi mo na-try before o hindi mo kinoconsider dati, pero ngayon handa ka nang gawin. Whether nakakatakot yan, nakakakaba, baka sabi mo, kaya ko ba to? Pero ito yung paraan mo para mag-grow ka eh. Ito yung paraan mo para mag-step out ka sa comfort zone mo at maabot mo yung mga bagay na dati imposible, pero ngayon posible na. At dahil yun sa pagkilos mo. Huwag ka matakot because sa Two of Wands, meron kang kaakibat o gabay or ally or helping hand na makatulong sa'yo na i-execute ang plano na ito. Most especially po, ngayong linggong ito, according to your planetary alignment, there will be an appreciation from you sa mga taong tumutulong sa'yo na magkaroon ng endless kang pag-ibig or support. Parang ito yung pagkakataon na ma-appreciate mo yung mga tao sa paligid mo na gumagabay sa'yo patungo sa katuparan nito. Halimbawa, bala ko mag-abroad, tapos hirap ka na, natakot ka humakbang kasi syempre, bagong lugar yan, bagong pagkakataon, bagong environment, and then the people around you are guiding you, loving you, supporting you, kaya ma-appreciate mo sila this time, tapos tumatapang ka, lumalakas na loob mo na gawin na yan, parang ganyan. So, the support is there, kaya magkakaroon ka talaga ng solid na vision at hakbang moving forward. Napaka-importante sa buhay mo this week, so congratulations. At the center of your reading, you have the Page of Swords. Si Page of Swords, sinasabi niya na this time around, gusto mong lumaban, gusto mong itry, gusto mong sumugod kahit na parang minsan may alinlangan, may takot, o hindi ka pa ganun ka-expert, hindi ka pa ganun kagaling sa isang bagay, pero ready ka. Yun ang mahalaga dito eh. Si Page of Swords, siya yung uri ng tao na marami pa siyang pwedeng matutunan, marami pa siyang pwedeng pag-aralan o gawin, pero ngayon ready ka. Kung ano man ang dumating na balita, kung ano man ang dumating na trabaho, oportunidad, sabi mo, kukunin ko yan. Hindi na ako choosy this time, gagawin ko yan. Ang mahalaga meron dumating. Parang ganun yung nakikita ko at naririnig ko from you. And ngayon sabi ng spirits mo, may hinihintay kang tawag, may hinihintay kang good news, no? Kaya ngayon, sabi talaga ng spirits mo, pagpasok po ni Mars in the Virgo this week, your spirit guides and astrological and planetary alignment are advising you to make precise decision in career or finance. Pagdating sa pera mo, pagdating sa iyong karera, kailangan tama yung desisyon. Pinag-iisipan, medyo definitive, especially here with the King of Swords, dapat matalino ka this time, matalas ang isip mo para yung bawat hakbang ay tama. Kaya ngayon, pag may dumating na bagong blessing o bagong opportunity, ikaw yung uri ng tao na lalaban pero pinaghahandaan. Kaya importante talaga na nag-research ka. Nagtatanong, ikaw yung uri na tao na very, very curious. Yung matanong ka, yung matanong, gusto mo malaman muna ang lahat bago ka kumilos. Ganyan. So, mas importante yun na bago ka humakbang, dapat alamin mo muna lahat-lahat para ready ka kung ano yung susuungin mo. Okay? The Page of Swords is being clarified by you have the Knight of Wands. Yes, so good laban with passion, with adrenaline, with energy, with momentum. Napakaganda. Sabi mo, ilalaban ko to, kukunin ko yan, akin yan. Hindi ko sayangin yung pagkakataon, hinihintay ko lang talaga yung go signal. Parang ganyan. Both cards are telling of good news.
Okay? Kasi ito parang pagdating na magandang balita para sa'yo. Pwedeng call, sa text, sa chat, sa email, parang tatawag sa'yo, uy, Scorpio, handa na. Scorpio, nandiyan na hinihintay mo. Scorpio, makakalarga na tayo. Scorpio, approve na yung papers, approve na yung visa, no? Meron kang hinihintay bago ka kumilos, bago ka umandar. Parehong card to na pag-andar o pag-abante o pagsulong. May hinihintay ka lang na go signal. And nakita ko talaga parating na yan para makalarga ka na. Ngayon, kailangan talaga pagplanuhang mabuti. Yun ang importante sa iyo bago dumating ang good news na to. You really need to plan and prepare yourself na pag dumating na tandyan na handa na ako. Parang ganun, okay? In the area of what you want, you have the Three of Swords. Very, very interesting ito. You want to move on from all the pain and suffering. Kaya talaga parang hintay ka na, parang kating-kating ka ng umandar eh. Kitang-kita ko yan. Ramdam ko yung movement in your part. Parang kating-kating na ako po umandar. Move on na tayo, larga na tayo. Kasi nanggaling ka na sa bigat eh. Tapos, the more that you stay, the more that you wait, lalo kang kinakabahan. Kasi parang, hala, mangyayari na naman ba yung dati? Mauuwi na naman ba sa wala? Mag-fail na naman ba ako? Kasi natatakot ka sa moment na to na parang wala pa nangyayari o naghihintay ka. No? Naku, napaka-dreadful minsan pa naghihintay. No? Parang lahat na ng negativity pumapasok ka sa isip mo. Lahat ng mga what if, pati man negatibo, naramdaman mo na. Naghihintay ka pa lang naman, di ba? So, wala pang sure, wala pang sigurado, pero pinapangunahan mo na. Ito yung mga moment na just wait for the right moment to arrive. Huwag mo daw pangunahan yung nangyayari. And believe in the power of magic, power of God, power of the universe na kung ano yung gusto mo makukuha mo. Basta gawin mo lang yung makakaya mo. At huwag mo hayaan na yung past mo makaharang sa'yo. Okay? You've been through a lot. Some of you parang nahiwalay o natanggal ng ganto, naputol yung gantong sustento o nagkaroon kayo ng paglipat at sobrang painful ang transition. Kaya ngayon naghihintay ka talaga ng magandang balita para makaalis na dito, para makaalagwa ka na at makamag-move forward ka na with you and your family. Ang kailangan mo ngayon, Scorpio, is balance. Balance when it comes to hard work and discipline for your career growth. Nakita ko talaga na baka maging balakid sa'yo ay yung painful experience eh. Ang tanong, ready ka na ba talagang umalagwa? Ready ka na ba talaga sa bagong bagay? Ready ka na ba talaga mag-move forward? O kailangan mo munang namnamin yung pain at maghilom? Pero ngayon, ang importante, nasa path ka na of healing. Okay? Unti-unti ka na nakakalimot o nakakaandar. Paunti-unti. Huwag mo biglain ang sarili mo paunti-unti. Ihakbang mo yan. Huwag mo i-rush, no? Most especially when it comes to your emotions. Normal lang yan. At balang araw, sooner than later, mai-realize mo, ay, okay na pala ako, nakapag-move on na pala ako, kayang-kaya ko na pala. And magiging malino na sa'yo moving forward, okay? Nakita ko talaga may traveling, may pag-alis, may pagpunta somewhere else. Kaya sabi mo, gusto ko na umalis dito kasi masyadong mapanakit na dito, pupunta na ako sa ibang paraan o ibang lugar o ibang industriya. Three of Swords being clarified by the Seven of Swords. Yes, 7-7 is here. It's all about luck. Swerte. No, maswerteng move ito. Kaya congratulations. May good news talaga. Ang Seven of Swords, clarify niya si Three of Swords telling you, yes, kung gusto mo magbago daw yung buhay mo para malayo sa mga mapanakit, kailangan mo magbago ng strategy. No? Hindi na daw gumagana yung mga luma mong paraan. In order for you to get new outcome, you also need new strategy or new ways or new plan, new ideas para ngayon, bagong-bago talaga yung mangyayari sa'yo. Nakita ko rin dito na ilayo mo na ang sarili mo sa mga taong nakapanakit sa'yo, Scorpio, because both cards are telling about relationships na sobrang painful. Halimbawa, mga taong nakapanakit sa'yo, mga taong nanloko sa'yo, nagmanipulate sa'yo, dishonest, those people that are really, akala mo maasahan pero hindi pala. Ngayon, ibangon mo ang sarili mo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, your planetary alignments are giving you the guidance na this time around, mas ma-appreciate mo yung mga taong totoo sa'yo, yung mga taong nagmamahal sa'yo, yung mga taong nagbibigay sa'yo ng genuine support and love. Oh my God, nagiging emotional ako for you. I don't know why. Oh my God, this is heavy and this is really touching for you, Scorpio. Touch ako for you. Ngayon, dahil sa mapanakit na dinanas mo before, mula sa pain, suffering from other people, mas ma-appreciate mo yung mga taong tumutulong sa'yo at nandyan doon sa mga moment na pagkalugmok mo o nangangailangan ka ng agapay o yakap from other people. So ngayon, yakapin mo yung mga tao nandyan sa buhay mo, yung mga tao na hindi ka binitawan sa mga panahong mahina ka, sa mga panahong hindi ka kaibig-ibig, sa mga panahon na hindi ka maunawaan, pero nandyan pa rin sila nag-i-stay for you, to love you, to guide you. Sila ang protektahan mo, sila ang kapitan mo, okay? With others dyan na job-oriented, nakita ko talaga na kung meron kang mga
plano, kung meron kang mga idea, i-secret mo lang muna yan ha. Huwag mo muna i-broadcast na ko. Pag bin-broadcast mo, baka ma-jinx, baka harangan pa ng mga energy ng ibang tao. So make sure, work in shadows. Itago mo muna yan, sarilinin mo muna, saka mo na i-broadcast kapag okay na. Para wala nang makaharang, wala nang maka-apekto pang ibang bagay, okay? Ngayon, cultivate the time to move on. Kayang-kaya mo yan, bumangon ka, matapang ka naman, Scorpio, very, very brave ka, very, very passionate ka, makakatayo ka, makakalaban ka pa, okay? In the area of what you need, you have the King of Swords. King of Swords all about you having discipline and hard work and talino sa trabaho. Magkaroon ka talaga ng precise na decision making this time when it comes to your career and finances. Hindi ka pwedeng kumilos ng patalo. Hindi ka pwedeng kumilos na parang may alinlangan o hindi mo gets kung saan ka pupunta o wala kang kahit paanong hinuha or hint kung saan ka ba lalagapak, kung saan ka makakarating. Kailangan kahit paano gets mo kung ano yung patutunguhan nito. Halimbawa, balak mo mag-apply sa Manila for job. Hindi pwedeng pupunta ka lang na Manila, wala kang specific place na applyan. Kailangan alam mo kung saan ka pupunta, alam mo yung standing mo, alam mo yung chance mo, no? Hindi ka pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay na losing end ka, okay? Make sure na kahit paano malaki yung chance, 80% chance na iyo to, magagawa mo to, successful ito. Para hindi ka magsayang ng oras, hindi ka magsayang ng pera, hindi ka magsayang ng pagkakataon. Make sure na handa muna ang lahat bago mo aksyonan. Kailangan clear sa mind mo, clear din sa sarili mo yung hakbang, yung proseso, yung kakahinatnan. Para kahit ano man ang mangyari, meron kang pantapal, meron kang rerouting or detour para alam mo yung pwede mong gawin right after something happens, okay? Dapat sigurista ka ngayon. Sigurista, maparaan, strategic, may taktika ka para yung gagawin mo ay tama, okay? King of Swords being clarified by, you have the Nine of Cups. Wow, Nine of Cups is a card of wish fulfillment. So ngayon, kung lagi po kayo nanonood na aking reading, alam mo na, kapag lumalabas si Nine of Cups, time for you to make a wish. So close your eyes, make a wish. Kung mahaba yan, i-pause mo muna ang video, okay? Para matapos mo yung wish mo. Because your spirit guides and angel guides are listening to you right now para mapadala sa taas yung mga wish mo, mga fulfillment mo, at mapabilis ang pagtupad niyan. So congratulations, a wish fulfillment is here. So pagbalik mo sa reading natin, after you make a wish, Nine of Cups, confirming King of Swords. Tungkol daw sa mga pangarap mo, tungkol daw sa mga gusto mong makuha, gusto mong ma-achieve. Magbibigay sa'yo ng fulfillment, satisfaction, ultimate kaligayahan, kailangan doon ng tamang hakbang. Hindi ka daw pwede magsayang ng oras o mag-playing safe or maglaro. Parang kailangan talaga sigurado, tamang aksyon, tamang hakbang, no time for BS, no time for playing games. Kailangan tangible yung approach para makuha ito. Okay? Maganda yan for you. Scorpio, follow mo naman ako sa sa Facebook at James Taro PH. Palakihin natin yung community natin doon. Magpakilala ka nang galing ka dito, so you're there, keep in touch and follow me. Okay po? In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Pentacles. Meron kang hinihintay. Meron kang hinihintay na bagay na sabi mo, ito lang hinihintay ko, God, ibigay mo na sa akin para makalarga na ako, para makaalis na ako sa comfort zone ko. Hinihintay ko po yung tangible na balita para makonfirm ako sa sarili ko na, ito talaga yung landas ko. Ito talaga yung gusto kong puntahan, no? You're just waiting for that realistic approach na parang, ibigay mo na sa akin. Pag dumating, talagang kukunin ko yan, susunggaban ko yan, no? Napakaganda for you. And keep on waiting ha, magkaroon ka ngayon ng pasensya at determinasyon. Sabi nga sa inyo ng yung astrological and planetary alignment, patience and discipline is what you need sa paghihintay ng magandang balita or good outcome sa ginagawa mo. Ngayon, marami kang mga disiplina na kailangan gawin and hard work to get in the position that you want, no? Kaya talaga magkaroon ka ng eyes on the prize, magkaroon ka ng yung mata mo sa target talaga, 'di ba? Yung dart, alam mo yung dart, talagang tumbukin mo yung bullseye. This time around, huwag kang malilingat. Kailangan mo talagang disiplina sa paghihintay o pagkatrabaho pa para makuha mo na yung bunga na gusto mo. Okay? It will come. The good news will come. Darating yung bunga, kaya sipagan mo pa, okay? The Seven of Pentacles being clarified by, you have the Two of Pentacles. Two of Pentacles balance. Habang hinihintay mo daw yung good news o yung hinihintay mong development o resulta sa isang bagay, partilihin mo muna yung balanse mo ha. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan balanse ang hard work and also yung disiplina sa ginagawa. Hindi pwedeng nalilingat ka o nakafocus ka lang sa isa tapos yung iba napapabayaan mo, no? Especially here, kailangan mo ng inner growth. Paglago sa iyong sarili, sa iyong innermost part sa buhay mo, because lalaki at dadami yung mga responsibilidad mo at saka priority mo. Marami kang babalansehin this time na mga responsibilidad here and there, pamilya, obligasyon, o kaya sa trabaho, sa pangarap, marami yan. Magsisimula yan this time. Kaya ngayon, importante balanse mo at magkaroon ka ng
I don't know ba, maturity na isipin kung ano yung mahalaga sa hindi. Kung halimbawa kung merong mga tao sa paligid mo na niyaya ka lagi mag-inom, mag-party, lumabas, maghayahay, magbakasyon ng mga 10 days. Ako, dapat alam mo kung ano yung priority mo para yung mga growth na inaasahan mo, yung mga responsibilidad at obligasyon o panghawakan mo. Hindi ko naman sinasabi na magsubsob ka sa trabaho, pero dapat alam mo yung priorities, alam mo yung mahalaga sa hindi. Para magkaroon ka ng gamay na appreciation at pag-andar sa buhay. Okay? In the area of your near future, you have the Two of Pentacles. Dalawang beses pala lumabas ang Two of Pentacles here, telling you 2-2 is a card of ano pa palang 2 dito, Two of Wands, card of alignment. Naka-align ka sa higher self mo. Ibig sabihin, kung ano yung pinapagawa nila sa langit, ginagawa mo sa lupa. So kung ano man itong ginagawa mo, destined ito. Nakatadhana mong gawin. Kaya ngayon, tapatan mo yung alignment. Kung ano yung binibigay sa'yo na blessing, dapat galingan mo din. Gawin mo rin yung makakaya mo para makip mo sa life mo yung blessing. In the near future, nakita ko talaga, balance na. Okay na. Yung mga responsibilidad, kayang-kaya mo ng panghawakan, yung mga ginagawa mo obligasyon everyday, may sistema na, meron ka ng schedule, hindi ka na ganoon gahol, hindi ka na ganoon aligaga, no? At ngayon, feeling ko, sabi ng spirits mo, protect your peace, protect your health, okay? Kailangan ngayon pa lang, ngayong nanonood ka ngayon, pagpasok ng September, dapat pinapahalagahan mo na yung tamang balanse para yung katawan mo hindi ma-burnout, no? Especially here, avoid burnouts because the rest of the month, nagkaroon ka na so much work. Sobrang trabaho, sobrang busy mo. Kaya ngayon, iwasan mo yung pagiging burnout o pagkakaroon ng yung parang latang-lata na yung katawan mo. Kaya make time for rest, make time for bakasyon parandalian. Pwedeng punta ka sa park, punta ka sa beach, manood ka ng sine. Take time for yourself para makahinga ka, okay? In the clarify natin si Two of Pentacles. You have the Ace of Pentacles, all about your tinanim na binhi, tinanim na bagay para sa buhay mo, yung mga blessing, yung mga trabaho, negosyo, or passion project. Para makip mo to sa life mo to, kailangan balanse ang buhay. Okay? Halimbawa, bigyan kita ng example. Meron kang pamilya, meron kang sports here, meron kang trabaho, meron kang negosyo. Ang dami, di ba? So, kung lahat yan, lahat natututukan mo ng tamang balanse lang, magkakaroon ka pa ng time for yourself at makakahinga ka pa, lahat yan mag-grow ng tama. Pero kung halimbawa, nakatutok ka lang sa trabaho, hindi mo na nabigyan ng time yung family, yung negosyo, yung sports, yung recreational, yung hobby, baka hindi mo sila magabayan, nakatutok ka lang sa isa, baka mapabayaan mo, hindi mo makita yung mga ibang problema, baka magkaroon ng imbalance. So make sure na balanse ang lahat para yung mga iniingatan mong blessing, iniingatan mong mga property or material wealth, makip mo sa life mo for a very long time. Balanse. Hindi mo kailangan masyadong magpakakayod sa isa. Pag 75 to 75 lang yan. Bukas balikan mo rin ng 75. Ilaan mo yung ibang oras mo sa iba. Maglaan ka ng tubig sa bawat paso, hindi sa isa lang, kumbaga, para mag-grow lahat yan, okay? In your challenge, you have get ready for new horizon, faraway places. Meron talagang pagbiyahe na kita ko kanina or may growth na. May pag-andar na daw yung career mo, yung ginagawa mo, yung proseso, may pag-andar, so congratulations. Another message, you have unknown territory, you're exactly where you need to be. Yes, kung ano yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, destined yun, nakatadhana yun. With 2-2-2, talaga namang you're aligned with your higher self. Kung ano man yung pupuntahan mo, kung ano man yung ginagawa mo, lagi mo isipin, ito yung destined ko, ito yung kaloob sa akin ni God, dapat ko to ituloy, dapat ko tong pakinabangan in my part and do my best. Ganyan. Especially in your challenge, you have the Eight of Pentacles. Ngayong linggong ito, ang challenge sa'yo ay hard work. Napakarami mong gagawin this week. Sabi rin sa'yo na astrology mo and planetary alignment, you're very, very busy with a lot of things. Kaya ngayon, importante, magkaroon ka talaga ng balanse ha, mag-yoga ka, magkaroon ka ng time for your physical and mental health na mapahinga kasi sobra talaga yung hard work mo. Sobrang busy mo. You have high stress, mataas ang stress mo dahil sa marami mong responsibilidad kaya kailangan mo huminga. Kailangan magbakasyon, kailangan bumitaw. Kung gusto mo manood ng TV, manood ka. Gusto mo kumain ka. Kung ano yung mga bagay na magpaparelax sa'yo, gawin mo. Para everyday makalaban ka pa sa mga gusto mo, okay? Because this time, kailangan mo rin mag-reflect, no? To make sure na yung gagawin mo ngayon ay matignan mo kung sa past ba umubra ba to. Okay, ngayon alam ko na babaguhin ko kasi dati hindi gumana. So, make sure na yung skill set mo, yung ginagawa mo sa trabaho, sa career mo, ay nag-upgrade, nag-upscale. Para kung ano man yung mga pangit before, hindi na siya maulit. Okay? Pero ngayon, huminga ka, Scorpio. Hinga. So, magiging sobrang busy ka with a lot of things. Maraming trabaho. Medyo maganda siguro yan kasi trabaho yan, pera yan. Pero kailangan mo mag-time for yourself. Hinga ka, mag-pause kung kinakailangan. Baka kasi ma-burnout ka, okay?
The Eight of Pentacles being clarified by you have the Strength card. Yes, baka masubok this time around ang katatagan mo, ang iyong puwersa, ang iyong katapangan, ang iyong resiliency, ang iyong paninindigan at saka ang iyong pagiging matatag sa ginagawa. Kasi your strength is your power sa mga ginagawa mo. Marami dyan baka mamaya ay umuwi ka na ng sobrang gabi, puyat, hirap na hirap, sobrang taas ng stress level mo. Kaya ngayon, be kind to yourself ha. Maging mabait ka sa sarili mo with the gentleness of strength card na kung ano man ang aberya here and there, wag mo na bugbugin pa ang sarili mo na sabihin mo sa sarili mo, ikaw kasi Scorpio, napakatanga mo, napakaingot mo, dapat ko ito ginawa mo. Marami ka ng pressure sa paligid. Huwag mong bigyan ng pressure ang sarili mo. Be kind to yourself, love yourself, support yourself. Ikaw dapat ang unang cheerleader ng buhay mo. Ikaw dapat ang nagpapataas sa moral mo, no? Dapat wag mo nang sabihin ng masasakit na salita ang sarili mo. Okay? Love yourself para yung mindset mo gumana, umandar para makalaban ka pa. Okay? Be kind, kayanin mo. Have the strength to carry on sa mga trabaho, sa mga kabisihan mo this week. Kaya malagpasan mo yan. In the area of your fortune, you have a new beginning is on the horizon. Embrace it, yes. Pero ka talagang bagong hinihintay na good outcome. Tanggapin mo yan at ito yung babago sa buhay mo moving forward. Another message, you have a veil of mystery surrounds you. Embrace the enchantment. Meron daw parang misteryosong bumabalot sa'yo. Maramdaman mo yan. Parang, uy, something is changing. Parang merong pagbabagong mangyayari. So, yakapin mo yan. Feel it. And also, yan ang kapitan mo because the magic will come. Manifestation will come. And everything will be fine. Okay? In your fortune, you have the Hanged Man. Kalinawan ng isip. Okay? Nakikita ko rito na may isip mo na yung aha, alam ko na gagawin ko. Lilinaw na yung isip mo tungkol sa isang problema, tungkol sa kinakaharap mong bagay this week. Parang masasabi mo, ay may solusyon pala. Makukuha mo na yung option o paraan para makawala dyan. Halimbawa, may problema ka sa love life, may isip mo na ngayon kung paano siya kakausapin, may isip mo na yung tamang way para mapaamo siya. Kung ito may tungkol sa problema sa pera, ngayon makahanap ka ng solusyon para masolusyonan yung problema sa pera na yan. Okay? So, huwag ka mag-alala, lilinaw ang isip mo this time. The light or the enlightenment will come to you at magkakaroon na ng direksyon. Nasa area po ng fortune si Hanged Man, ibig sabihin, wala lang delay sa hinihintay mo. Some of you parang naghihintay for something, wala lang hintay-hintay. Wala lang delay, aandar na yan. Congratulations. Okay? Hanged Man is being clarified by you have the World card. Wow, World card is all about accomplishment, success, completion, no? Meron kang hinintay na matapos, meron kang hinintay na mabubuo na yan at successful yung plano na yan. Wala lang delay. So congratulations. Kung ano man yung pilit mong hinintay, pinagtiyagaan, may pasensya ka pa. Minsan naubos na yung pasensya mo, tinanong mo na sarili mo siguro kung para sa akin pa ba to, meron pa ba akong mahihita? Meron. Yung hinintay mo, magkakaroon ng go signal, magkakaroon ng good news, completion, and ready ka na to move forward with this success. So congratulations. Some of you, parang na-approve. Some of you, nakatapos na ng training, nakatapos ng interview. Meron sa inyo, nakuha ng papeles, kompleto na. Some of you, parang nakalagpas na sa isang task at natapos na, makakalarga ka na. Wala nang delay, dire-diretso na. Okay? In your divine messages, unang-una, you have faith in your dreams. Magkaroon ka doon ng tiwala at magkaroon ka doon ng pananampalataya sa mga pangarap mo. Huwag mo daw sukuan, okay? Another message, you have show the world the real you. Yes, dalawang world card here. Show the world the real you. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Ipakita mo sa kanila kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung deserve mong makuha at kung bakit ka nandyan. Okay? Kung yan ay posisyon, kung yan ay trabaho, kung yan ay negosyo, ipakita mo sa kanila kung ano yung kaya mo i-offer, kung ano yung kaya mo ibigay na serbisyo o kaginhawaan sa ibang tao para bumalik din sa iyo yan. Okay? Pinapakita mo yung authentic self mo, babalik sa iyo yung mga bagay na magaganda. Okay? In the area for divine messages, you have the Hierophant here. Hierophant is all about you, parang commitment sa mga bagay na gusto mo. It's all about you having this pinag-isipan at talagang wisdom sa yung mga decision making when it comes to your career and mga finance o pagdating sa mga pangarap mo. Kailangan meron kang kinakapitang paniniwala o meron kang kinakapitan na filosofiya sa buhay na yun talaga yung core energy mo. Halimbawa sa opisina, kilala ka doon na hindi umiinom, pero biglang niyaya ka ni boss na uminom. Sabi mo, boss, sorry po talaga, hindi po ako umiinom. Parang panindigan mo yung filosofiya mong yan. Halimbawa sa opisina, sa trabaho, bawal kumuha ng mga materyales sa mga papers, ballpen, o kaya mga folder kasi nga company policy yan. Pero ikaw, nakita mo yung mga kasamahan mo kumukuha ng product. Ikaw hindi. Sabi mo, office supplies, hindi ko pwedeng kunin yan sa opisina yan. So parang ganon. Parindigan mo yung wisdom mo and value mo, dadaling kanyang pataas. Okay? Nakita ko rin dito na mas pahalagahan mo this time yung pamilya mo, yung iyong mga
mahal sa buhay, your family life, your home life, okay? Because sila yung mga taong support group mo. Kung pinapanghinaan ka na loob, sila yung makakapitan mo. Sila yung malalapitan mo every time na bata pa ka, every time na panghinaan ka. Sila yung nandyan. Kaya mas kapitan mo yung core group mo. Okay? Nakita ko rin dito na may tutulong sa'yo. Kung meron ka mang mga bagay na kinakatakutan o hindi mo alam gagawin, meron kang darating na assistance or help from someone. Pwedeng mentor, teacher, pwede ring mga supervisor or friend na tutulong sa'yo para magawa yung gusto mong gawin. Help is coming, kaya wag mong hindian yung tulong para mapabilis yung gagawin mo. Okay? The Hierophant is being clarified by the King of Pentacles. Yes, it's all about the growth. It's all about attaining more or getting more. Nakita ko na yung tutulong sa'yo, whether parang wealthy person siya, mapera siya, o kaya very, very accomplished, meron na siyang narating, meron na siyang experience sa buhay na gagabay sa'yo, tutulong sa'yo na parang boss or supervisor na magbubukas sa'yo ng daan para kunin yung gusto mo, okay? Sila yung parang backer mo, kumbaga, o sila yung parang tutulong talaga finally na magets mo yung dapat mong magets. No, halimbawa, sa kumpanya, ano maganda example? Kunyari, balak ko magsiman. Tapos, hindi mo alam gagawin. Meron tutulong sa iyo na dating seaman na ngayon successful na o sobrang tagal na siyang seaman, ang gagabay sa iyo para magawa mo yung tamang paraan para makapag-seaman ka ng mabilis at magaan for you. Okay? Parang ganyan. Ganun yung example. So, huwag mo daw hindian yung tulong. Makakatulong yan sa iyo para maging successful ka na sa ginagawa mo this time. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo kita ng fortune cards. Unang-una, you have older man o lalaki doon na matanda, baka lolo mo, tatay mo, o matandang tao sa trabaho, sa surroundings mo. Tulungan mo daw, may concern daw sa kanya, baka mayroon kang dapat asikasuhin sa kanya. Okay? Another message, you have goldfish, increase in material wealth and spiritual growth. Yes, sabi ko nga sa inyo, di ba, may paglago sa iyong sarili, sa iyong spiritual na pananampalataya, sa iyong kaperahan, sa iyong material wealth. Congratulations. A wish fulfillment here. Congrats. Another message, you have crown, honor, and respect will come to you. Yes, talagang aangat ka. Nakita ko talaga promotion or good news. Talagang kikilalanin ka na may honor at respeto sa iyo. Another message, you have fair man, lalaki daw na mistiso o puti ang buhok. Parehong-pareho, baka merong taong lalaki niya sa buhay mo, kausapin mo siya, may concern daw sa kanya, ayusin nyo na yan. Okay? Ang outcome mo, Scorpio, ito yon. But first, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot. Sasagutin ko po yan after this, okay? Ang outcome mo for September 1 to 7, you have the 10 of Swords. Wow! Ending of a tough cycle. Ito na yon. Blessing in disguise. Kung akala mo yung natapos sa bagay, ending na yon, rurok na yon, na hindi ka na makakabangon. No! Makakabangon ka na. Kung sa pain mo, sa paghihintay, sa mataimtim na paghihintay, at para feeling mo hopeless ka na, helpless ka na, No. Makakabangon ka na at eto na yung simula mo. Okay? So, ngayon, lakasan mo ang loob mo, manalig ka na kung ano man yung kinakaharap mo na pain and sorrow, unti-unti nang sisibol ang araw for you, may go signal ka na, makakalarga ka na, at unti-unti ka na makakabawi. Kaya, harness that power, makakawala ka na sa bigat at hirap ng ginagalawa mong mundo, at makakapunta ka na somewhere else kung saan nandun yung fulfillment ng puso mo. Okay? The 10 of Swords being clarified by the Lover's card. Wow! End of a tough cycle when it comes to a painful relationship. Whether may natapos na relasyon, may natapos na ugnayan o pag-uusap or connectivity with someone, okay lang yan. Matapos na yung pain dyan at magiging okay din na lahat. Some of you, parang may problema sa relasyon, mapag-uusapan nyo din yan, kakaroon din kayo ng peaceful resolution at makapagsimula kayo ulit na mas matatag, mas maayos, malagpasan nyo din yung problema. But for some, sa mga pinipili mo, sa mga pinapanindigan mong bago, sa mga choices mo, commitment mo, kailangan mo daw sumuong sa buhay ha. Huwag mo laging isipin na victim ka. Kailangan laban para mapanindigan mo yung mga bago mong choices this time. It's all about commitment. It's all about you pushing yourself na panghawakan yung mga bago. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ikaw. Kaya ilaban mo yung choices mo, panindigan mo yung mga choices mo, and make sure na nandyan ka to do everything that you can para gumanda ang sitwasyon, okay? Napakaganda for you. So Scorpio, this is your September 1 to 7 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Mabilisan lang to, Scorpio, ha? You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel card dahil nasa paligid mo ngayon ang angel guide mo. Ginagabayan ka sa question na to. You have 1 and you have 2. Okay, Scorpio, open your eyes. Inhale.
and exhale the answer to your question. You have the Sun card in reversed, you have the Chariot card in reversed, you have big happy changes, and you have helpful people. Sabi ng angel mo sa question mo, meron doon tutulong sa'yo at magbabago pa yan. Kaya huwag ka mag-alala kung feeling mo magaganap pa ba o makukuha ko pa ba o may mangyayari pa ba. May tutulong sa'yo para gumaan at maging maayos yan. So huwag ka mag-alala. Here, sa ngayon, sa mga oras na to, parang hindi ka pa masaya o hindi pa makuha yung kalayaan o kaligayahan sa ginagawa mo. Parang very, very sad ka pa, no? At wawalan ka na ng pag-asa. Especially here with the Chariot card. Walang umaandar, no? Parang walang lumulusong. Very, very stuck ka na. Parang you're so hopeless, helpless, and very, very unclear yung nangyayari. Kaya ngayon, humingi ka muna daw ng tulong para maganap yan. Kailangan mo na magbago, magkaroon ng tapang sa sumuong at magkaroon ng bilib sa sarili na kunin yung gusto mong kunin. Parang ngayon, the answer is no kasi hinahanda ka pa. Meron ka pang kailangang plansyahin, meron ka pang kailangang baguhin para makuha mo to totally. Ngayon, parang narinig ko, you need to prepare, you need to evolve in order for this blessing to come in your life. So ngayon, be brave, magkaroon ng tapang na sumuong, big happy changes is coming, and may mga taong darating para tulungan ka. Kaya don't resist the assistance. Harapin mo yan para makuha mo. The answer for now sa oras na to, it's a no. Okay? Hintayin mo, baka magbago pa yan at baka hinahanda pa in divine timing. Okay? Scorpio, ito po ang inyong reading. Tandaan, ito po ay guide lamang, ito ay paalala lamang at insight lamang. Nasa kamay mo pa rin ang buhay mo, nasa kamay mo pa rin ang desisyon kung anong gusto mong gawin. Pakinggan mo ang puso mo, pakinggan mo ang sarili mo, gawin mo ang gusto mo sa buhay mo. Okay? Scorpio, thank you again for watching hanggang dulo. This has been James from James Arrow PH. God bless everybody.